What's up sa inyo, no? Malamaya is here. So today, pag-uusapan natin, ano nga ba ang magandang isda or anong best na isda for beginners? Kasi maraming tatanong sa atin, ano nga ba yung pinaka the best na isda for beginners? No? And ito yung mapapayo ko sa mga beginners, guys, na gusto mag-try ng gapi. Kasi nga, maraming gustong pumasok sa gapi industry tulad ng mga tropa natin, no? And sa karanasan nila is namamatayan sila ng isda. So, ito yung mga iti-take ko, guys, no? Una-una, before kayo mag-alaga ng isda, guys, no? Dapat nag-research muna kayo. No? Ano yung mga kailangan nila, ano yung mga needs nila, no? Sa mga isda. Lalo na yung pagkain at tubig. Importante ang tubig, guys. Lalo na, hindi lang isda yung inaalagaan nyo, pati yung water quality. Kasi, once na madumi yung tubig nyo, no, talagang tatagilid yung isda nyo, guys. No, yun yung mahirap. Yun yung unang rule na mag-aalaga ng isda, no. Dapat meron kang water cycle, no. Dapat malinis yung tubig mo and wala siyang chlorine. Pangalawa is lagayan. No, hindi pwedeng bumili ka agad ng isda pero wala kang lagayan. Wrong 'yon. Yun yung pinaka red flag, guys, no. Dapat meron kang lagayan tapos naka water cycle ka na bago mo ilagay yung isda, no. Pangatlo is yung sa pagkain. Yung pagkain naman, guys, is depende yan sa budget nyo. Kung gusto nyo nung makakamura kayo, doon kayo sa pet shop bumili. Pero kung gusto nyo naman ng mas magandang pagkain or mas mapapaboost yung paglaki ng mga isda nyo, kumula yung mga isda nyo, no? May mga brand dyan na magaganda, lalo na yung mga deep blue, guys. Solid yun, yung kasing gamit ko eh. Sorry, na-flex lang, no? Yan kasi yung gamit kong brand, guys. So, kung gusto nyo ng mas mura, mas goods, pangalawa, yung magandang pagkain nga, diba? And pangatlo, kapag magsisimula kayo ng gapi, guys, no, magsimula lang kayo sa mura or sa mababa lang, no? For example, mga kal or chops, no, doon na kayo magsimula, guys. Huwag muna kayo tumalon sa mga mabibigat na strain, mga albino, no? Masyadong complicated yun, guys, lalo na kailangan yung tututukan talaga. Kung gusto nyong mag-enjoy sa fish keeping, diba? Magsimula muna kayo sa mga color chops, no? And then, tsaka kayo tumalon sa pure strain. Or kung may budget talaga kayo, tumalon kayo sa pure strain, pero yung medyo budget friendly lang, no? Para ma-enjoy nyo naman yung pag-fish keeping. Kasi hindi siya masakit sa bulsa pag namamatayan. I mean, normal mamatayan ng isda, guys. As in, normal yun sa pag-fish keeping. Due to old age ng mga isda natin. Kasi ito, mabilis lang naman silang lumaki. And saglit lang yung lifespan nila. Ang problema lang doon is kung araw-araw kang namamatay ng isda, no? May mali na doon sa tubig mo or sa ginagawa mo kaya namamatay yung isda mo. Kaya, dapat research, tubig, lagayan, pagkain, no? Dapat yun yung pinaka main focus mo bago ka mag-start sa fish keeping, no, guys? Importante yan, lalo na yung ammonia, no? Delikado sa isda yan, guys, no? Due to marami kayong pinapakain or sobra-sobra na yung dumi sa tank nyo, no? Hindi nalilinisan and yun, magkakaroon talaga ng ammonia. And yun yung ikakalason ng isda nyo, guys. So, ano nga ba maganda, guys? No? Sobrang daming strain ng gapi. No? Nakadepende sa inyo kung gusto nyo yung mga dambuir, no? Mga big dorsal or yung mga high dorsal na mga gapi. Lalo na yung mga naka-delta tail or yung mga half moon. No? Yan yung mga quality ng mga isda na gusto nyo or mga veil tail. Nakadepende sa inyo, guys, kung anong gusto nyo simulan na isda. Pero no, sabi ko nga, basta pumasok kayo dito, enjoy nyo lang, no?
Kasi, lahat naman tayo dito, passion natin yung yung pag-iisda. Kaya ka pinasok mo tayo. Gusto mo mag-relax, no, habang pinapakain sila. Kasi, stress ka, stress ka. Yan, panoorin mo lang sila, lumangoy, tatanggal stress mo as in. Kasi yung ginagawa ko sa student, no, pag stress ako sa school, pag uwi ko, sila yung nakasikaso ko bago ulit ako mag-aaral. Ayan guys. Nakita nyo naman yung video, di ba? Gabi na ako nakapag-video kasi sobrang busy ko. Ayan. So yun, pinapag-explain sa atin yung isda natin. And lastly, kung gusto nyo maglagay ng aquatic plants or ng oxygen. Depende yan guys. Kung gusto nyo ng oxygen lang, mas maganda, no? Para mas macycle nyo yung tubig. Kapag naka-aquatic plants ka naman, no, pwede mong i-direct sunlight yung tank mo, pero dapat may shade siya. Yung hindi masyadong tatagos yung araw doon sa tank mo kasi baka masunog yung isda mo. No, sayang naman. No, guys. Importante kasi aquatic plants, no? Tsaka yung oxygen. Oxygen is happy yung isda mo, no? Buhay na buhay sila. No? Kapag naman aquatic plants kayo, buhay na buhay din naman yung isda nyo. And may benefits kasi yung plants. Sample nga, di ba? May ammonia. Yung ammonia na yon is delikado sa isda. Pero ikaw, since na-cycle mo na yung water mo, no? Meron ka ng beneficial bacteria sa iyong tank, importante yan guys. No? Mawawala kasi yung ammonia dahil dun sa halaman. No? Kasi i-breakdown ng bacteria yung ammonia into nitrate. To nitrate. No? Nitrate pala. Tapos i-breakdown nyo ulit to nitrite. And then yung nitrate na yun, no? Yun yung magiging source of food ng aquatic plants nyo. And then, after nun, no? Yung plants nyo is magpuproduce ng oxygen. So, benefit talaga yung mga aquatic plants. So, sa inyo yan guys, kung anong trip nyo, no? Kung aquatic plants ba or meron kayong oxygen lang or kung gusto nyo, dalawa. No? Mas maganda dalawa. Para happy yung isda, no? So, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo itong video na to. No? Sa mga baguhan dyan, pili na lang kayo ng mga strain na gusto nyo. And yung mga payo ko, based on my experience lang yon, hindi ako tawag dito eche lang, based on my experience lang naman yung sinabi ko. No, kung i-take nyo yun, mas maganda, or pwede pa kayo mag-take sa iba kasi marami namang fish keeper dyan, no? Mag-take kayo ng advice sa kanila kasi nga marami rin naman dyan, no? So yun lang guys, Malamaya is out. Peace out.